Ikaw ba merong itinatagong sikreto sa buhay mo? O meron ka bang taong pinag-iisipan ng hindi maganda? O meron bang nangyayari sa buhay mo na palagay mo ay dulot ng isang taong gumagawa ng masama para ikaw ay mawala? Napaka-intriguing ng pa-intro natin, ano? Kagaya ng story natin for today's video, medyo intriguing talaga siya. As in, like super intriguing. Pero kahit na ganon, i-share natin to sa inyo kasi syempre, pinadala sa atin ganun tayo dito. Kaya wag na nating patagalin pa. Eto na po ang ating tampok na storya for today, dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan iniisip ko, sana hindi ko na lang nalaman ang totoo. Nang sa ganon, tahimik pa ngayon ang aking mundo. Dear Mama Mia, ako po si Emma. Iyan lang ang pangalan ko sa birth certificate ko. Tapos, pangalan na ni Mama. Walang nakalagay na pangalan ng aking ama. Hindi ko alam ang pangalan niya, pati na rin ang apelyido niya. Lumaki akong bitbit ang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit na sino sa mga kamag-anak ko. Sino po ba ang tatay ko? Sa maliit na baryo, sa gilid ng bukid ako lumaki. Kapag umaga, amoy na amoy ko ang pinaghalong putik, damo at usok ng kahoy mula sa mga kalan ng mga kapitbahay. Pero kahit gaano pa kaganda ang sikat ng araw doon, pakiramdam ko, Mama Mia, ay laging may kulang. Ang nanay ko, si Mama Rosa, laging tahimik, mabait, pero alam kong may dinadala siyang lungkot sa kaniyang mga mata. Noong bata ako, akala ko pagod lang siya sa paglalabada niya o sa pagkukuha niya ng kahoy o kahit anong gawain. Pero habang tumatanda ako, napansin kong sa tuwing mababanggit ko ang salitang tatay, bigla siyang tumatahimik. Isang gabi, siguro nasa 8 o 9 na taong gulang ako noon. Tinanong ko siya habang magkatabi kaming nakahiga sa papag. Ma, may papa din po ba ako? Hindi siya agad sumagot. Narinig ko ang mahina niyang pagsinghot. Akala ko tulog na siya, pero maya-maya ay mahigpit niya akong niyakap. Siyempre, meron anak, pero hindi natin siya pwedeng hanapin. Hindi ko naiintindihan yun noon, Mama Mia. Bata pa ako Ang alam ko lang noon, may tatay ako, pero bawal niya akong makilala at bawal ko rin siyang makita. 12 taong gulang ako nang unang mabasag ang katahimikan ng buhay ko. Naglalaba ako sa likod ng bahay nang biglang dumating ang isang matandang babae. Mapustura, nakasalamin na malaki at halatang mayaman o may kaya sa buhay. Hindi siya taga ron kasi kilala ko lahat ng taga sa amin. Tinanong niya ako, "Ikaw ba si Emma na anak ni Rosa?" Kinabahan na agad ako, Mama Mia. Opo, sagot ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Matagal niya akong tinitigan na para bang
Kinikilatis ang aking mukha. Parang may hinahanap. Pagkatapos, may kinuha siya sa bag niya. Isang lumang litrato ang inabot niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Litrato yon ng nanay ko. Mas bata. Tapos katabi ang isang lalaking nakapustura. Gwapo ang lalaking yun. Mayaman ang dating. At sa picture na yun ay magkahawak sila ng kamay. Kilala mo ba ito? Tanong ng matanda sa akin. Umiling ako, pero hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa lalaking yun. Tila may kakaiba sa kanya. Parang may koneksyon na hindi ko mawari sa aming dalawa. Dahan-dahan siyang yumuko at lumapit sa akin at saka bumulong. Siya ang ama mo. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Sa tanang buhay ko, tinatanong ko kung sino nga ba ang ama ko. At ngayong nakita ko na siya sa larawan ay hindi ako makapagsalita. Bago pa ako makapagtanong dun sa matandang babae, lumabas na ang nanay ko mula sa aming bahay. Pagkakita niya sa matanda, ay namumutla siya at napaatras, na para bang nakakita ng multo. Bakit ka nandito? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang matanda, pero halatang walang init ang ngiting iyon. Panahon na para malaman ng bata ang totoo. Hinila ako ng nanay ko papasok ng bahay. Isinara ang pinto at kinandado pa. At dun ko unang nakita ang nanay kong umiiyak na parang bata, Mama Mia. Magdamag kaming nag-usap. Kasi hindi ako pumapayag na hindi niya ipaliwanag sa akin ang reaksyon niya nung makita niya yung matandang babaeng yun. At dun ko nalaman ang lahat. Ang ama ko, Mama Mia, ay isang mayaman. Isa raw sa pinakamayaman sa lugar namin dun sa probinsya. Nagkakilala daw sila ng nanay ko nung dalaga pa si nanay. Naging katulong o kasambahay kasi ito sa malaking bahay nila. Nagmahalan daw silang dalawa hanggang sa nabuntis si nanay. Pero nang malaman ng pamilya nung papa ko ang tungkol sa kanilang dalawa, ay pinilit siyang palayasin ng mga ito. Binigyan siya ng pera kapalit ng kanyang katahimikan. At ang mas masakit, Mama Mia, ikinasal pa ang tatay ko sa ibang babae habang buntis ang nanay ko sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na buntis ka, Mama? Bakit hindi mo siya pinaglaban? Tanong ko. Umiling ang mama ko. Sinubukan ko, anak. Pero makapangyarihan ang pamilya nila. Wala akong kalaban-laban. Doon ko unang naramdaman ng galit. Hindi ako nalungkot. Kundi galit, Mama Mia, ang naramdaman ko. Dahil na-imagine ko ang hirap na pinagdaanan ng nanay ko. Ang hirap na kanyang tiniis. Para lang mabuhay ako. Para lang mailayo ako sa gulo. Kinabukasan, bumalik yung matandang babae. Nagpakilala siya sa akin bilang mama ng tatay ko. Siya daw ang Lola Esperanza ko. Pero Mama Mia, aaminin ko po, wala akong naramdamang lambing sa kanya nung pinakilala niya sa akin ang kanyang sarili. Diretso ang pakay niya sa akin.
Mabutit una kitang natagpuan. Hindi ka pwedeng magpakita sa pamilya namin. Parang sinaksak ang dibdib ko nung sinabi niya yon. Bakit po? Tanong ko. Matagal niya akong tinitigan bago siya sumagot. Dahil sisirain mo lang ang pangalan namin. Mama Mia, tahimik akong napaiyak noon. Gusto ko siyang layuan pero parang hindi ako makaatras. Anak niya rin po ako. Nanigas ang mukha niya sa sinabi kong yon. Lumapit siya sa akin at bumulong. Kung lalapit ka sa anak ko, magsisisi ka. Pagkatapos noon ay umalis siya na parang wala lang. Pero iniwan niya sa akin ang mas mabigat na bagay. Takot at mas tumitinding galit. Akala ko, Mama Mia, hanggang babala lang yun. Akala ko, wala na talagang magiging koneksyon sa pagitan namin. Ngunit nagkamali ako. Ilang buwan lang ang lumipas, biglang nagkasakit ang nanay ko. Sakit sa baga na malala na. Mabilis, Mama Mia, na para bang sinasadya yata ng tadhana. Mabilis kumalat ang sakit niya at naapektuhan na ang ilan sa mga organs niya. Wala kaming perang pampagamot. Wala kaming kamag-anak na tumulong. Kaya naman, Mama Mia, hindi po naisalba ang buhay ng nanay ko. Wala kasi akong paraan dahil bata pa lang ako noon. Bago siya namatay, hinawakan niya ang kamay ko at mahinang-mahina ang boses niya. Anak, patawarin mo ko ha kung wala akong naibigay sa'yo. Umiiyak ako habang umiiling. Pero may huli siyang sinabi sa akin. Isang bagay na tuluyang nagpabago sa buhay ko. Puntahan mo ang ama mo. Karapatan mo yun. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At yun ang naging huling hininga niya sa mundo, Mama Mia. Sa murang edad, naging ulila ako. Mag-isa sa buhay. Ulila na rin kasi ang nanay ko. Wala na siyang mga magulang at wala rin naman siyang mga kapatid. Kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Walang pamilya. Walang pangalan na sinasandalan. May isang bagay lang na nagising sa loob ko nung mawala na ng tuluyan ng nanay ko. Yun ay ang hangarin na makilala at singilin ang pamilyang tumanggi sa akin. Mama Mia, hindi ako agad tumalima dun sa sinabi sa akin ng nanay ko. Hindi ako agad pumunta sa pamilya ng tatay ko. Naging mag-isa lang ako. Tinutulungan naman ako ng mga kapitbahay namin, pati na rin ng ilang mga malalayong kaanak. Nakapagtapos ako ng high school. 18 taong gulang ako nang lakasan ko ang loob ko. Nagtungo ako dun sa tahanan ng pamilya ng tatay ko. Napakalaki ng tahanan nila. Sobrang laki, Mama Mia. Siguro yung bahay namin, siguro bahay lang ng aso nila. Ganun kalaki. Yung tipong kahit sisigaw ka, hindi iyon aabot sa dulo ng bakuran. Habang nakatayo ako sa malaking gate, nanginginig ang tuhod ko. Pero inaalala ko ang nanay ko. Kumatok ako. Mama Mia, may pagwardya pa talaga sila.
Pagbukas ng gwardya ay tinanong niya ako, anong pakay mo? Huminga ako ng malalim. Anak ako ni Emilio. Natahimik siya at doon nagsimula na umikot ang kapalaran ko. Dahil hindi ko alam, Mama Mia, ang pagpasok ko pala sa malaking bahay na yon, hindi lang magbubunyag ng pagkatao ko, kundi maglalantad din ng mga lihim, ng mga kasalanan na matagal nang ibinaon ng pamilya ng tatay ko. At ang mas hindi ko inaasahan, yung nalaman kong hindi lang pala ako ang anak na itinago. Pagpasok ko pa lang sa malaking bahay, ramdam ko na agad na hindi ako welcome doon. Pinaupo muna ako nila sa sala. Napakalaki, napakatahimik, at napakalamig ng pakiramdam kahit hindi naman naka-aircon. Habang hinihintay ko si Emilio, yung tatay ko, ay may bumaba sa hagdan. Isang babae, nakabistida na akala mo a-attend ng party. Magandang-maganda ang kutis niya, maputi, makinis. Halatang halata mong anak mayaman. Alagang-alaga. Pero matalim ang kanyang tingin sa akin. Alam ko na agad kung sino siya. Base sa mga malalaking pictures na nakadisplay dun sa kanilang malalaki at matatayog na dingding, alam kong siya ang asawa ng aking ama. Lumapit siya sa akin na parang may inaamoy na masamang amoy. Ikaw ba yung batang sinasabi nila? Hindi ako nakasagot agad. Tumango lang ako. Tumaas ang kilay niya. Magkano bang kailangan mo para umalis ka dito? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako nanghihingi ng pera. Sagot ko. Ngumiti siya. Pero mapanlait ang ngiting iyon. Lahat naman kayo. Ganyan ang simula eh. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaglaban ang nanay ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Kasi hindi ako nagpunta roon para makipag-away, kundi para sana kilalanin. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, may boses na dumagungdong sa likod ko. Hayaan mo siya, Beatrice. Napalingon ako. At dun ko siya unang nakita. Ang lalaking matagal na matagal ko nang pinangarap na makaharap. Ang tinatawag nilang Sir Emilio. Matangkad siya. Oo, may edad na, pero matikas pa rin. At ang mas nakakagulat, nung malapitan, nakita kong magkapareho kami ng mata. Pareho ng hugis, parehong titig. Pero may salamin akong kaharap. Hindi siya agad nagsalita. Lumapit lang siya. Tinitigan ako ng matagal na para bang binabalikan niya ang isang nakaraan. Hanggang sa mahina niyang sinabi, "Ikaw ba? Si Emma?" Tumango ako, nanginginig. Hindi ko mapigilan ang luha sa aking mga mata. Anak niyo po ako. Natahimik ang buong sala. Nakita kong napapikit siya sandali at pagdilat niya, may lungkot na sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Ang buong akala ko nga yayakapin niya ako pero hindi.
Huminto siya sa harap ko. Matagal kitang hinanap. Naguluhan ako. Po? Kala ko po, hindi niyo alam na buntis ang nanay ko. Alam ko. Pero hindi nila sinabi sa akin kung nasaan kayo ng nanay mo. Napalingon ako sa matandang babae na bumisita sa akin noon, na nakatayo na pala sa likuran niya. Nanigas ang mukha ng matanda. Doon ko unang naramdaman na tila may mas malalim na lihim ang pamilyang ito. Habang mainit ang usapan, may isa pang bumaba sa hagdan. At doon ako tuluyang nanlamig dahil babae yung pababa. At hindi lang siya basta babae, Mama Mia, kundi kamukha ko siya. Hindi lang basta hawig, kundi halos kopyang-kopya talaga. Pareho kami ng mata, parehong hugis ng mga labi, at pareho rin ang aming tindig. Sa totoo lang, Mama Mia, para akong may kaharap na refleksyon. Napahinto siya sa hagdan nang makita ako. Sino siya? Mahina ang boses niya pero halatang may kaba. Alam kong nakita din niya ang pagkakapareho naming dalawa. Sumagot ang ama ko. Anak ko rin siya. Parang sumabog ang mundo. Biglang napaupo yung babae sa hagdan. Ako man ay hindi makagalaw. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Tinitigan ang mukha ko. Inabot ang pisngi ko. Kambal tayo? Tanong niya. Umiling yung aming ama. Hindi. Pero sabay kayong ipinagbuntis. Doon ko nalaman ng matinding katotohanan. Habang buntis ang nanay ko sa akin, buntis din ang asawa niya sa legal nilang anak. Magkasing edad kami, pero magkaiba ang mundong aming kinalakihan. Siya lumaking mayaman, ako naman lumaking isang kahig, isang tuka. Siya kinilala. Ako naman itinago. Doon ako nasaktan ng husto, Mama Mia. Magkapareho lang naman kami. Magkapareho nga ng muka. Pero, bakit ako ang itinago? Bakit siya ang pinakilala sa lahat? Kinagabihan, kinausap ako ng aking ama sa library nila. Tahimik. Puro kahoy ang paligid. Amoy lumang libro at sigarilyo. Gusto kong bumawi sa iyo, Emma. Diretso niyang sabi. Dito ka na tumira. Pag-aaralin kita. Ibibigay ko lahat sa iyo ang karapatan mo. Mama Mia, dapat masaya ako, 'di ba? Dapat fulfilled na ako. Pero may kung anong bumigat sa dibdib ko. Paano po si Mama? Kung sana pinaglaban niyo kami noon, hindi sana siya namatay sa hirap. Natahimik siya, hindi makasagot sa aking mga sinabi. Pero nakita kong namula ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tila nagsisisi siya. Tinanggap ko ang alok niya, Mama Mia. Hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto kong malaman ang dahilan kung bakit niya kami noon pinabayaan. Inihatid niya ako sa magiging kwarto ko. Napakalaki noon. Halos 4 na beses ang laki nito kaysa sa buong bahay na namin noon sa baryo. Pero imbis na mamangha ako,
Hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako sa malaki at malambot na kama, naririnig ko ang hangin sa labas at ang tiktak ng orasan. Hanggang sa may marinig akong mga yapak sa hallway. Mabagal. Maingat lamang, para bang may ayaw siyang magising. Lumabas ako ng kwarto. Sinundan ko ang tunog. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng pasilyo. May isang pintong bahagyang bukas. May ilaw sa loob. At sumilip ako, Mama Mia. At nakita ko ang lola ko. Ang nanay ng tatay ko. May kausap siya sa telepono. Mahina ang boses niya pero malinaw na malinaw kung narinig ang kanyang sinabi. Nandito na siya. Kailangan na nating bilisan ang mga plano. Nanlamig ang batok ko. Siguraduhin mong hindi siya makakapasok sa testamento. Parang tumigil ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Testamento? Anong ibig niyang sabihin? At bakit parang delikado ang pagdating ko? Kinabukasan, naglibot-libot ako sa napakalaking bahay na yon. Kulang na lang ay tawagin ko yung mansyon, Mama Mia, sa sobrang laki. Kunyari ay tinitingnan ko lang ang paligid. Pero ang totoo, Mama Mia, nag-oobserba ako. May hinahanap ako. May pakiramdam akong may tinatago sila sa akin. Sa likod ng lumang bahagi ng bahay, may nakita akong pintong bakal. Nakakandado yun. Lumang-luma ang itsura. Para bang pinabayaan at hindi inalagaan tulad ng malaking bahay. At parang matagal na yung hindi binubuksan. Habang tinitigan ko yun, may boses sa likod ko. Huwag mong susubukang buksan yan. Napalingon ako, Mama Mia. Ang kambal edad kong kapatid na si Isabela pala yun. Tahimik siyang lumapit sa akin. Bakit? Tanong ko. Saglit siyang nagdalawang isip bago sumagot. Diyan nagsimula ang lahat ng kasalanan ng pamilya namin. Kinilabutan ako, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. May isa pa tayong kapatid. Nanlaki ang mga mata ko. Pero wala na siya. Patay na raw siya. Hindi ako agad nakapagsalita matapos bumulong si Isabela. May isa pa raw kaming kapatid, pero patay na raw. Parang may humigpit sa dibdib ko noon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nagiwas siya ng tingin. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero natatakot siya. Lumaki akong may naririnig na kwento sa mga katulong. Mahina niyang sabi. Bago pa raw ako ipinanganak, tayo ipinanganak. May nauna ng anak si Papa. Nanlamig ang kamay ko. Sa nanay mo rin? Tanong ko na ang ibig sabihin, nanay ba niya ang ama nung sinasabi nilang kapatid namin? Umiling siya. Hindi, sa ibang babae. Biglang nag-click sa isip ko. Sa nanay ko? Pero hindi. Magkasing edad lang kami ni Isabela. Ibig sabihin, mas nauna yun. At ang tanong, sino ang nanay nung batang yun? Nasaan siya? Tanong ko.
Napabuntong hininga si Isabela. Lumingon-lingon sa paligid. Pagkatapos sumagot siya sa tanong ko. Namatay raw sa sunog sa lumang bahagi ng malaking bahay. Bigla kong naalala ang pintong bakal na nakita ko sa likod. Yung silid sa likod. Tumingin siya sa akin. Gulat na gulat. Paano mo nalaman yon? Kasi kanina, nung pinuntahan ko, nung nilapitan mo ko, parang may bakas ng pagkasunog ang pintong yun eh. Pare-pareho naming naintindihan yung silid na yon. Hindi lang yon basta lumang kwarto. Yung silid na yon, dun namatay ang kapatid naming itinago rin sa kwento ng pamilya namin. Mula noon, Mama Mia, hindi na ako mapakali. Habang naglalakad ako sa napakalaking bahay na yon, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, hindi na naman ako makatulog. Lumabas ako ng kwarto, tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad ako sa pasilyo, may naamoy ako na tila ba merong nasusunog. Pero mahina lang ang amoy na yon. Na para bang lumang kahoy na nasunog na matagal na. Sinundan ko ang pinagmulan ng amoy. Hanggang sa makarating ulit ako sa pintong bakal sa likod ng malaking bahay. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ko ang doorknob na yon. Malamig. Pero bago ko pa mabuksan yon, may bigla nang humawak sa balikat ko. Napasinghot ako. Napasinghap. Paglingon ko, ang tatay ko pala. Huwag mong bubuksan yan. Mahina ang boses niya, ngunit madiin. Bakit po? Matagal siyang tumahimik hanggang sa sinabi niya ang salitang lalo lang nagpapalala ng kuryosidad ko. Dahil kasalanan ko ang nangyari noon at ang nangyari dyan. Pumasok ka na sa silid mo. Matulog ka na at wag ka nang gagawi dito. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang nakakatakot ang boses ng tatay ko noon. Kaya hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako humingi ng kahit na anong paliwanag. Kinabukasan, pinatawag kaming lahat sa opisina niya. Nandun ang lola namin, ang asawa niya, ako at si Isabela. Meron ding isang tao kaming kasama. Nasa tansya ko, sa kanyang postura, ay tila ba siya isang abogado. Ramdam ko na agad ang tensyon. Parang may sasabog. Hanggang nagsalita yung abogado. Ipapaalam namin ang updated last will and testament ni Sir Emilio. Nanigas ang mukha ng lola. Yung asawa naman ni Papa ay halatang hindi kampante. Hanggang sa binasa na ang laman. Hahatiin sa 3 ang mana. Kay Isabela, sa akin, at sa pangatlong anak. Biglang nagkagulo nung sinabi na sa pangatlong anak. Imposible yan. Patay na yun. Sigaw ni Beatrice na asawa ng Papa. Tahimik lang si Papa. Pero nagsalita ang abogado. Nakasaad po dito, kung mapapatunayang buhay pa ang ikatlong anak, may karapatan din siya sa mana. Parang may pumutok sa ulo ko. Buhay? Ibig sabihin, hindi siya namatay sa sunog. Napatingin ako sa lola ko.
At doon ko nakita na wala yung dating maldita niyang muka. Hindi ko nababasa ang galit sa kanyang muka, kundi takot ang aking nakikita. Kinagabihan, naglalakad ako sa hardin para mag-isip. Ang daming tanong sa utak ko. Habang naglalakad ako sa madilim na bahagi, may narinig akong boses. Umalis ka na dito habang maaga pa. Napalingon ako, Mama Mia. Nakita ko ang isang matandang katulong. Ang sabi-sabi pa, matagal na raw siyang nagtatrabaho doon. Nakasama pa raw niya ang mama ko bilang kasambahay noon sa malaking bahay na yon. Bakit po? Tanong ko. Lumapit siya, nanginginig. Hindi ka ligtas dito, Emma. Kinilabutan ako. Anong ibig niyo pong sabihin hindi ako ligtas? May gusto pong pumatay sa akin? Hindi siya sumagot agad. Pero ang sinabi niya pagkatapos ay lalong nagpalakas ng tibok sa puso ko. Yung sunog noon, hindi yun aksidente. Akala ko, Mama Mia, pananakot lang. Ngunit nagkamali ako. Kinagabihan, habang pababa ako ng hagdan, hindi ko namalayan na may nakasunod pala sa akin. Bigla na lang may nagtulak sa akin mula sa likod. Malakas ang pagkakatulak. Hindi ako nakapaghanda. Hindi ako nakahawak agad. Gumulong-gulong ako pababa. Bumangga ang ulo ko sa isang furniture na kahoy na nasa baba ng hagdan. Nahilo ako, Mama Mia. Pero bago ako mawala ng malay, nakita kong may silhouette sa itaas ng hagdan. At ang silhouette na yun ay silhouette ng isang babae. Di ka na dapat nabuhay, sabi nung boses. Nagising ako na nasa loob na ako ng kwarto ko. May benda ang ulo ko. Nandun ang kapatid kong si Isabela. Hindi man siya umiiyak, pero alalang-alala ang kanyang mukha. Buti naman at nagising ka na, Emma. Kala ko mamamatay ka na eh. Mahina akong napangiti. Pero may isang tanong agad akong ibinato sa kanya. May nakita ka ba? Nakita mo ba kung sinong tumulak sa akin? Natahimik siya. Umiling. Pero napansin kong nanginginig siya. Parang may alam pero hindi masabi. Ilang saglit pa, siguro ay hindi na niya napigilan ng kanyang sarili, ay bumulong siya sa akin kahit kaming dalawa lang naman noon sa silid ko. Mag-ingat ka kay Mama. Nanlamig ang dugo ko. Si Beatrice? Siya bang tumulak sa akin? Pero bago pa kami makapagsalita ay may kumatok. Pagbukas ng pinto ay nandun ang lola namin. Ngumiti siya, pero yung ngiting malamig. Yung ngiting parang hindi niya talaga gustong ngumiti sa amin. Buti naman at gising ka na, Emma. Kala ko, hindi mo na maaabutan ang susunod na mangyayari dito. Kinabahan ako. Anong ibig niyo pong sabihin susunod na mangyayari? Lumapit siya sa kama ko at saka patuloy na nagsalita. Nahanap na namin ang pangatlo sa inyo. Hindi ako makapagsalita matapos sabihin yun sa amin ng lola. Parang may yelong ibinuhos sa likod ko. Buhay siya? Mahina akong tanong. Ngumiti siya. Hindi masayang ngiti. Oo. Pero mas gugustuhin mo sanang patay na lang siya. Mas gugustuhin niyo sana. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako
para sa sarili ko at para kay Isabela. Kinahapunan, pumunta kaming lahat sa lumang bulwagan. Nandoon ang ama namin, ang asawa niyang si Beatrice, si Isabela at ako. Tahimik, mabigat ang simoy ng hangin hanggang sa bumukas ang malaking pinto at may pumasok. Isang lalaking halos siguro kaidaran lang din namin ni Isabela. Matangkad siya. Maitim ang kanyang ora at may pilat sa kaliwang pisngi. Parang may bakas ng sunog. Pero ang mas nakakagulat ay magkakahawig kami ng mata. Hindi lang ako at siya, kundi pati na rin si Isabela. Para kaming tatlong refleksyon ng iisang dugo. Kaya alam ko, Mama Mia, totoong anak siya ng ama namin. Huminto siya sa gitna. Tinitigan niya kami isa-isa. Hanggang sa nagsalita siya. Ang tagal kong hinintay na makabalik dito. Nagpakilala siya sa amin. Siya si Rafael, ang aming panganay. Ang anak na nauna sa aming dalawa ni Isabela. Ang batang di umano'y namatay noon sa sunog. Lumapit siya sa aming ama. Hindi siya yumakap, hindi rin siya nagmano dito. Natatandaan mo pa ba ako, Papa? Diretsyong tanong niya sa aming ama. Halatang tinamaan. Kala ko, hindi na kita makikita. Napangiti si Rafael. Pero yung ngiting puro pait. Ganon siguro ang akala nyo kasi pinatay nyo na rin naman ako noon, di ba? Tahimik ang lahat, Mama Mia. Bakit? Nakalimutan nyo na ba? Oh, hindi alam ng mga kapatid ko ang kwento, di ba? Kaya yan yung magkwento ako. Hanggang siya mismo ang nagkwento ng lahat. 10 taong gulang siya noon. Nakatira siya sa lumang bahagi ng malaking bahay kasama ang nanay niya. Ang nanay niya ay isang dating mang-aawit na naging kabit din ng aming ama bago pa man ng lahat. I mean, naging karelasyon pala. Yung mga awit na yon ay may asawa. Kaya lang, nagkagustuhan silang dalawa ng aking ama. Siguro, matinik talaga sa mga babae noon ang ama namin. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya tanggap ng pamilya ng aming ama. Lalong-lalo na ng aming matapobreng lola. Isang gabi, nakulong daw siya sa silid na yon. May nagsindi ng apoy. Hindi daw siya makalabas. Sumisigaw daw siya. Humihingi ng tulong. Hanggang sa merong isa sa mga katulong ang naglakas loob na ilabas siya doon at itinakas palabas sa malaking bahay na yon. Simula noon, tinago na siya. Pinalaki sa malayo at inakala ng lahat na patay na siya. Pero, meron din daw bulong-bulungan na buhay pa siya dahil wala namang nakitang patay na katawan sa loob. Pagkatapos niyang magkwento, ay dumating ang lola namin. Diretso siyang tumingin dito. Ikaw ang nagkulong sa akin doon. Nanigas ang mukha ng matanda. Walang imik. Pero sapat na yata ang katahimikan na yun para kumpirmahin niya sa amin ng lahat. Mula sa araw na bumalik si Rafael sa malaking bahay ay nagbago ang ihip ng hangin sa loob. Hindi na lang ako ang nag-iisang unwanted sa bahay na yon. Pati siya. Mas matindi pa nga ang pinapakita at pinararamdam nila sa kanya. Lalo na si Beatrice,
yung asawa ng aming ama. Isang gabi narinig ko silang nagtatalo sa veranda. "Hindi siya pwedeng magmana," sigaw ni Beatrice. "Malas yung dalawang anak mo sa labas. Lalong-lalo na yan si Rafael. Kasi 'di ba, may asawa yung mama niya at pinatulan ka? Dugo ko silang lahat," sigaw ng aming ama. Pero ang sumunod na sinabi ni Beatrice, Mama Mia, ay nagpatibok ng husto sa aking puso. Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung mawawala isa-isa sa iyo ang mga kadugo mo. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Pero malinaw, tila may plano si Beatrice. At tila hindi lang ako ang target niya. Kaming dalawa ni Rafael. Hindi ko naman naiisip na tatargetin niya si Isabela dahil anak niya ito. Kinabukasan, kinausap ako ni Rafael sa bakuran ng malaking bahay. "Hindi kita kalaban, Emma." Nagulat ako sa sinabi niya. "Akala ko, galit ka sa lahat ng nandito." "Oo, galit nga ako, pero hindi sa'yo." Umupo kami sa lumang bangko. Doon niya sinabi sa akin ang mga bagay na lalong nagpalalim ng aming koneksyon. "Alam ko ang kwento ninyo. Isang dating katulong ang mama mo dito, 'di ba? Katulad namin ng nanay ko, pinahirapan niya rin kayo. Hindi kinilala. Alam mo bang hinanap kita noon? Nung nakawala ako dito." "Bakit?" "Dahil sabi ng nanay ko, kung meron man akong magiging isang kakampi, yun na yung kapatid ko na itinago din nila." Mama Mia, dun ko naisip, hindi lang pala ang nanay ko, ang lola ko, o ang daddy ko o ang papa ko ang nakakaalam ng tungkol sa akin. Marami pala. Akala ko mas magiging maingat na ako, pero mas naging mapanganib ang lahat. Isang gabi pinatawag ako ng aming ama sa opisina niya. Pero pagpasok ko, walang tao doon. Madilim. Habang papalabas na sana ako, may naamoy na naman akong sunog. Tumitindi ang amoy na yon, hanggang sa nakita akong may apoy na sa kurtina. Sumunod ay sa mesa hanggang sa pinto. Sinubukan kong buksan pero nakalock mula sa labas. Kinakabahan ako, sumisigaw, humihingi ng tulong. Habang unti-unting kumakalat ang apoy sa aking paligid, naalala ko ang kwento ni Rafael. Ganito rin siya noon. Ganito rin siyang ikinulong. Habang hinihingal na ako sa usok, ay may huli akong naisip. Hindi ako titigil hanggat hindi ko malalaman at mapapatunayan kung sino ang gumagawa nito sa amin. Bago pa ako mawalan ng malay, ay may sumipa sa pinto mula sa labas. At mumukas yun. At may sumagip sa akin. Ang kapatid kong si Rafael. Matapos ang sunog ay nagtulungan kaming mag-imbestiga. Sabi ng papa namin, baka aksidente lang daw yun. Pero alam kong hindi lang yun aksidente. Alam kong hindi lang simpleng hinala ang meron kaming dalawa ni Rafael. Merong gustong mawala kami. Mama Mia, hanggang sa nalaman namin na may CCTV palang hallway. At doon namin nakita. Isang babae ang naglock ng pinto bago sumiklab ang apoy.
Isang babaeng naka-heels. Merong bracelet na may perlas. Hindi na namin kailangang makita ang kanyang mukha para makilala namin siya. Pero bago pa namin siya maisumbong ay may nalaman kaming mas malala. May nadiskubre kaming mas malala. Kailangang mawala yung dalawa. Kasi ang anak ko kaya ko namang kontrolin. Yang dalawang hampas lupa na yan, hindi. Mama Mia, napakasama niya. Pero dahil sabi-sabi lang yon ng isang katulong na nakarinig daw sa kaniya, nakausap ang isang kaibigan sa cellphone, ay hindi ako pwedeng magsumbong agad. Pero, kailangan malaman ng aming ama ang lahat. Kinabukasan, kinausap ako ng aming ama nang kaming dalawa lang. Kitang-kita ko ang pagod niyang mukha. May dapat kang malaman. Sabi niya nung sinabi ko ang tungkol sa binabalak sa amin ni Beatrice. Alam kong galit na galit siya. Bakit siya galit? Bakit siya galit sa'yo? At bakit siya galit sa amin? Dahil malaki ang pagkakamali ko kay Beatrice. Matagal na kaming magkasintahan. Bago pa man kami magkakilala ng nanay ni Rafael, magkasintahan na kaming dalawa ni Beatrice. Kaya lang sa Maynila siya nag-aaral noon. Ako dito lang. Gusto ng mga magulang kong mag-Maynila ako. Pero ayokong iwan ng aking ama. Lalo pa sa kamay ng aking madrasta. Po? Oo. Hindi mo totoong lola sa Esperanza. Madrasta ko lang siya. Namatay ang nanay ko noon dahil sa sakit. Kaya siya ginawang asawa ng papa ko. Kaibigan siya ng nanay ko. Pero hindi sila nagkaanak ni papa. Wala akong tiwala sa kanya kaya hindi ko maiwan-iwan ang ama ko dito. Kaya nagkalayo kaming dalawa ni Beatrice. Lalaki lang ako, anak. Natukso ako isang gabi nung makilala ko ang ina ni Rafael. Nagkaroon kami ng relasyon. Nagkaroon kami ng ugnayan pero hindi ko siya mahal. Hanggang sa pumasok bilang katulong namin ang nanay mo, si Rosa. Ang aking si Rosa. Siya ay minahal ko. Minahal ko ang nanay mo, anak. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Ang pagiging babaero ko. Hanggang sa isang kasambahay din namin ang nagalaw ko habang kami ng nanay mo at kami pa rin ni Beatrice noon. Ang nanay ni Rafael lumayas. Nakipagbalikan dun sa kaniyang asawa at iniwan si Rafael sa amin. Pero ang hindi ko alam, nabuntis ko ng pareho ang nanay mo at ang nanay ni Isabela. Noon ako nagulat, Mama Mia. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Oo. Hindi anak ni Beatrice Isabela. Tulad mo, kasambahay lang din ang nanay niya. Noong gabi, narinig ng nanay mo
Ang usapan namin ng Lola Esperanza mo na ipapanganak kanya at ipapanganak ng nanay ni Isabela si Isabela. Tapos pareho kayong kukunin namin. Magpapakasal kami ni Beatrice at siya ang magiging ina ng mga bata. Magiging ina niyong dalawa ni Isabela. Pero umalis ang nanay mo. Hindi siya pumayag. Ang nanay naman ni Isabela, dahil mahirap ang kanilang pamilya, pumayag ito. Nung maisilang niya si Isabela, ay umalis siya at nagpakalayo-layo. Si Isabela ay nirehistro namin sa pangalan naming dalawa ni Beatrice. Siya ang naging nanay nito. Tinanggap siya ni Beatrice. Kaya lang, nung naging kami na ni Beatrice, doon namin nalaman ang isang masakit na katotohanan. 2 taon matapos ang kasal namin, atat na siyang magkaanak sa akin. Pero nalaman namin na hindi na ako magkakaanak pa dahil nadisgrasya ako sa pangangabayo ko minsan. So ibig niyong sabihin, hindi kayo magkakaanak ni Beatrice? Oo. At yun ang ikinagagalit niya. Simula noon, nagbago ang pakikitungo niya kay Isabela. Kung dati, mahal na mahal niya ito, inaalagaan at inaarugang parang kanya, bigla niya itong iniwasan. Biglang kasambahay na ang pinapaalaga niya dito at hindi na niya ito sinasamahan sa kahit na ano. So anak, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala akong si Beatrice ang may gawa nitong lahat. Ilang beses kong tiniis ang kanyang ugali dahil alam kong malaki ang pagkakamali ko sa kanya. Muntik ko na siyang patawarin noon. Nung akala ko wala na si Rafael. Pero ngayon tanggap ko na. Alam kong hindi lang ikaw o si Rafael ang manganganib, maging si Isabela, ang kapatid ninyong lumaki sa poder ko. Mama Mia, dahil sa nangyari ay pinapulis ng papa namin si Beatrice. Galit na galit ito. Ngunit dahil wala kaming matibay na ebidensya sa kanya, ay nakalaya din ito. Pero tuluyan ang nakipaghiwalay ang ama namin na si Emilio sa kanya. Mama Mia, dun ko naisip, hindi ko kailangan ng pamilya kung klase ng ganito. Mas gugustuhin kong bumalik sa panahon na kaming dalawa lang ng nanay ko. Kasi kahit kaming dalawa lang, masaya kami. Kahit kaming dalawa lang, alam kong minamahal ako ng totoo. Matapos ang lahat ng gulo, isang gabi ay nagpaalam ako sa aking ama. Sinabi ko sa kanyang sa Maynila ako mag-aaral at sinabi ko sa kanyang bubukod na ako ng tirahan. Agad naman niyang inayos ang lahat para sa akin. Bumili siya ng isang kondo sa Maynila at pinangalan niya yun sa akin. Binigay niya rin sa akin ang isang ATM at credit card. Ngayon, Mama Mia, nag-aaral pa po ako dito sa Maynila. Hindi ko alam kung babalik ako ng probinsya. Hindi ko alam kung babalikan ko ang isang magulong pamilya. Ang balita sa akin ni Isabela, may gulo pa rin daw sa malaking bahay. Kasi andun pa ang lola namin. Ang lola-lolahan namin. Hindi pa rin daw ito pumapayag na kaming mga anak na ang mamumuno sa lahat ng mga negosyo ng aming ama. Si Isabela at si Rafael ay tinitrain na ng papa namin dun sa negosyo sa asyenda at sa iba pang negosyo. Samantalang ako, sinabi ko na wala akong pakialam sa mga negosyong yon.
Hahayaan kong mga kapatid ko ang mamuno sa mga yon. Nag-usap-usap kaming tatlo. Ako, si Isabela at si Rafael sa isang video call. Nagkasundo kami na hindi kami mag-aaway-away dahil sa mana. Nagkasundo kami na uunahin namin ang relasyon naming tatlo kesa sa anumang pera. Sa totoo lang, Mama Mia, ako ngayon, iniisip ko nang wag ko nang kunin ng mana ko. Pero, naisip ko rin ang ibinilin sa akin ng mama ko na kunin ko ang karapatan ko. Isa lang talaga ang dasal ko, Mama Mia, na sana wag kaming umabot sa punto ni na Rafael at Isabela na merong isa sa amin ang magiging gahaman sa pera. Mama Mia, hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito. Ang kwento ng isang masalimuot naming pamilya. Maraming salamat sa iyong pakikinig at naway i-bless pa kayo nang sa ganun ay marami pa po kayong ma-inspire na mag-share ng kanilang kwento. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Emma. Nakakalito yung kwento. Nalito din ba kayo? Pero parang parang pang teleserye, parang ganon. Nako, Isabela, ay Emma, kung ayaw mo sa mana mo, pawisik naman dyan. Charot lang. Pawisik naman dyan para meron kaming konti kahit papaano. Char lang. Anyways, Emma, maraming salamat sa pag-share mo ng magulo pero napaka-misteryosong kwento ng inyong pamilya. Again, eto na naman tayo sa mga lalaking hindi marunong makontento sa isa. Kasi yun ang punot dulo nitong lahat, 'di ba? Yung amam nyo na hindi makontento, yung ama nyo na parang gustong laging may butas na pinapasukan. Ayan. Pero sabi nga ng ama mo, minahal daw niya nanay mo. Hindi ko na minalang. Ang hindi ko lubos malaman ay kung alam na ba ni Isabela yung totoo? Yun ang gusto kong malaman. Kung natanggap ba niya na ang kinilala niyang nanay ay hindi pala niya ina. Pinalaki lang pala siya sa paniniwalang ito ang kanyang ina. At gusto ko ring malaman kung nakilala ba ni Isabela ang nanay niya at si Rafael, nakita ba niya ulit yung nanay niya? Nagpakilala ba ulit? Naku, ang hirap-hirap. Anyways, sa mga lalaki dyan, mapamayaman man kayo o hindi, sana maging stick to one kayo, 'di ba? Para hindi naging ganito, nagkakagulo-gulo ang mga anak ninyo, nagkakagulo-gulo sa mana, lalo pat kumayaman, 'di ba? Buti na lang, di mayaman yung tatay ko. Chat. Di naman ganyan ang tatay ko. Anyways, maraming salamat ulit, Emma, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa mga nanonood ngayon, please do like and share this video. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin kung hindi pa po kayo subscriber. At ako ay magpapasalamat sa ating mga suki naman talaga na bukod sa pagiging subscriber ay nagpa-member pa talaga dito sa atin. Maraming salamat po. Mary Ann Hineza, Marlia Guiana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy or Easy Gail, Mila Raduban at Ricky. Thank you very much sa inyong pagtitiwala at laging pagsuporta nitong ating channel. Nako, grabe talaga ang pasasalamat ko sa inyo. Maraming thank you po. At sa mga nanonood ngayon, nako, kung hindi pa po kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. At sa mga nag-aantay ng kanilang ng kanilang mga comment, ng kanilang mga messages, ayan na po, ipa-flash na po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa channel natin. Ayan, isa-isa talaga ha, para may exposure kayo ng inyong mga pangalan ng isa-isa. Thank you so much. I love you all. Mwah, 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 mwah. Sa mga gustong mag-share ng kanilang kwento, mag-email lamang po mamamiacdo
0317@gmail.com. Sa mga gusto din ng collab o kung ano-ano pa man, anong tawag dyan, nako, all you have to do is to email that email address too. Maraming salamat. Bye. Ingat po kayo.